Isinailalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite na napuruhan ng bagyong Glenda kaninang umaga. Pinapaalala po ng Department of Trade and Industry na epektibo ang price freeze o bawal po ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nakasailalim sa state of calamity. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth. Mel, ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, yung pagsasailalim nitong probinsya sa state of calamity ay dahil daw dun sa pinsalang dulot ng bagyong Glenda. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Noveleta at mula pa kaninang hapon ay pabugso-bugsong mahinang ulan na lang yung nararanasan natin. Nagsimulang magparamdam ang bagyong Glenda dito sa Noveleta, Cavite pasado alas 2 kaninang umaga. Habang papaliwanag, lalong lumalakas ang ulan at bugso ng hangin. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, todo na ang pag-aalimpuyo ng bagyo. Kanya-kanyang takbuhan ang mga tao sa kalsada para makaiwas sa malakas na bugso ng hangin. Sa barangay San Rafael 3 na nasa baybaying dagat, di alintana ng mga rescuer at mga taga-PNP ang bagsik ng bagyong Glenda. Pinuntahan pa rin nila ang lugar para tulungang makalikas ang mga residente. Mala-exodus yung eksena dito sa barangay Rafael 3 kasi kinailangan pang sunduin ng mga taga-PNP at mga rescuers yung mga residente para lumikas nga. Ang delikado kasi sa lugar na ito, magkabilaan, may mga fish pond dito tapos dun sa likod na bahagi, nandun na yung open sea kaya nakakatakot daw yung posibilidad na baka magkaroon ng storm surge at talagang tumaas yung tubig. Lakas ho kagabi. Lakas ho. Kaya hindi nakalabas na agad-agad. Hindi kami makalabas, lilipad yung mga bubong namin. Pati dingding namin, ako nga pagapang-gapang doon papunta doon sa manugang ko. Pero sana kahapon umalis na kayo, kahapon Hindi po namin alam na babagsak na yung ulan. Sa kasagsagan rin ng ulan at hangin, ang mga taga-barangay San Antonio mano-manong pinutol ang bumagsak na puno sa kalsada para daw mabuksan ang kalye. Pag tumaas yung o umapaw yung ilog, kailangan po ay kailangan po maka-evacuate kami ng mga tao saka mga sasakyan. Muntik na rin mag-overflow ang Ilang-Ilang River, kaya nagpatunog na ng sirena ang munisipyo para abisuhan ang mga residente sa tabing ilog na lumikas na. May ilan namang tumalima at lumikas sa munisipyo. Okay lang mo bumaha wag lang yung may hangin kasi nakakatakot to. Baka yung bubong namin, wala pa kaming tulog ngayon Kasi yung hangin nakakatakot, parang aangatin yung bubong. Maging ang mga residente ng Bacoor, ramdam ang lakas ni Glenda. Ang bubong ng kabahayan nililipad. Ang ilan pilit kinukumpuni ang mga bubungan sa gitna ng bagyo. Ang mga puno pinatumba. Maraming pasahero rin ang stranded. Ang mga nakatira sa tabi ng dagat walang nagawa kundi lumikas. Mel, ayon din kay Governor Remulla, sa initial na report sa kanila, 3 raw yung namatay dito sa Cavite dahil sa bagyong Glenda. Wala pa rin kuryente sa buong probinsya at bukas, Mel, ay suspended pa rin ang klase sa lahat ng antas dito sa Cavite. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.